know a river. Pag hindi natin nakikita sa malaki. They're older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Oh, my memories gather round her, miner's lady, stranger to the water. Painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I am voice in the morning, now she calls me. The radio reminds me of my home far away. Got it down the road. Sige nga. Yesterday, country roads, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, take me home, country roads, take me home, country roads. Yes, naman, country mode muna tayo with the song Take Me Home, Country Road. Sumabay ba kayo dyan sa inyong mga tahanan? Oo, malamang. Feeling ko Oo. maraming sumabay dyan kasi maraming nakakaalala. Alala. Oo, ng awiting ito. Lalo na nagpapaalala din sa kanila ng mga bagay-bagay na siyang nagbigay buhay sa kanila ng sila'y... Wow. Ay, totoo. Diba? Kasi anong taon ba ako nung nalaman ko yung ganito? Mga nasa high school. So, it's been how many years na? Recently lang. Wow! Naku mga ka-MB, feel at home nga ngayong Wednesday. Sasaya at energy dito sa morning balitaktakan. Mayat niya. Mayat nga talaga. Grabe ang morning natin ngayon. It's raining. It has showers in the rain. It's like the sky is crying. And you're just like there in your room alone and you're crying with the sky. And, yeah. Wow, oo. And I hope yung mga mga ka-MB natin dyan is safe sila and Yes, talagang naman. dinadamdam din yung maulang umaga. Yes naman, at alamin nga natin ang lagay ng panahon ngayong araw na ito. Ito nga ang nararamdaman natin mga ka-MB ay si Mirasol na naglandfall na nga dito sa may Aurora. Oo, nitong alas 3:20 ng madaling araw. At ito'y tumatahak nga mga ka-MB dito sa north, tama ba ako? Tama, north. Oo, northwest, pa-northwest kasi. Portion na. Oo, itong si Mirasol. Yes, at syempre mga ka-MB ay hindi lamang yan, sa kasiguran ng Aurora nga yan. At inaasahan nga itong makalabas ng bansa by Thursday. That's gonna be tomorrow. Oo. Northwest nga yung tinatahak niya. At hindi lang yan, dahil may binabantayan din tayo na low pressure area outside of the Philippine Area of Responsibility.
Ability. At eto nga ay may mababang tsansa na maging isang tropical depression. Pero tinitignan pa rin yan at inaabangan pa rin kung ano nga ba ang magiging update dito sa low pressure area na ito. Samantala, mga ka-MB ay hinihila naman ni Mirasol ang hanging habagat pa rin na nagpapaulan naman dyan sa may southern part ng Philippines. Ngayong araw na ito ay itinaas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang mga bahagi dito nga sa Northern Luzon. Kabilang na dyan ang Batanes, Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Northern and Central portions ng Aurora at of course, sa Abayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Northern and Eastern portion of Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, at Polillo Island. Polillo Island. Yan na mga ka-MB. Ano ang mga kabilang sa tropical cyclone wind signal number 1. Wala naman na wala naman nang itataas pa no ito sa according sa Pag-asa, pero tignan pa rin po natin ang mga updates mula sa Pag-asa regarding dito at mag-follow pa rin po kayo sa ating Facebook page Regional News Group RNG Luzon para sa mga karagdagang pang impormasyon dito nga sa bagyong si Mirasol. Exactly, and we expecting po na bukas po ng gabi o Friday ng umaga ay makalabas na po itong si Bagyong Mirasol dito sa Philippine Area of Responsibility. Sana nga. Umalis na siya. I hate the rain. I don't like it. I mean, with this kind of outfit walking outside. At ito parang nakakagigil. Yeah. Hindi po lahat ng tao sa Pilipinas may dalang sasakyan. Kaya kapag tag-ulan po, minsan, yung mga iniiwan ng mga alaga nating mga hayop, naisasama po dyan sa tubig ulan. So sa mga naglalakad na wala namang sasakyan at general yan, mas karamihan walang sasakyan. Ay, totoo. Nadadaanan po nung tubig baha na yun na may halo ng mga iniwan ng mga alaga ninyong mga aso. Kailan pa po kaya masusolusyonan yan? Na aso mo, tali mo. Diba? Ay, nakakaloka yan. Mas lalo na ngayon, sabi mo nga, tag-ulan. Tapos, syempre, yung mga ibang daanan, hindi naman yan diretso. Diretso. Yung iba pababa. So, nakikibanding din yung bomba. Yes! Kaya kailan ba? Ano po bang dapat natin gawin dyan? Para naman maiwasan natin ito. Katulad nga lang sabi ko, hindi po lahat may pambili ng bota. Uy, kahit may bota, napaka-hassle po ng ganong problem. At saka hindi lahat may sasakyan. Diba? Kung may sasakyan ka, go. Kahit kaliwat kanan pa, okay lang. Pero syempre, paano yung mga tao na naglalakad lang naman? Diba? Mapaulan o hindi talagang nagkalat kasi sila. Yes. I-check naman po natin yung mga alaga natin. Ano to kapag tag-ulan, hahayaan nyo sila sa loob ng bahay ninyo. Pero pag hindi na pa, hayaan nyo sila sa labas. Oo. Sana mahuli lahat ng mga yan talaga. Lahat ng mga aso na walang collar. O kaya naman sana, hindi naman na kailangan actually mga ganitong bagay. Hindi na kailangan ng ordinansa. Hindi na kailangan pumunta dito yung mga tanod, kapitan para i-check at sabihan lahat-lahat. Nasa sa inyo na po yan bilang isang pet owners na maging responsable at maging disiplinado. Tunay yan. Aso yung mga yan. Alang nga mga muda, ti papapalanda ko manuti si kamo lang amuda. Totoo. Ti mangiturong no inuti papananda. Let's go after or let's go before. Tama. After our pets kapag lumabas sila, pag winok natin. Para hindi hassle sa tag-ulan. Kapag tag-ulan, yun nga, basa. Kapag tag-araw naman, yung amoy. Diba? At ay, grabe. Ay, Sobra. gigigil Halos lahat ako ng talaga. daanan dito, meron talaga. Di ba? Parang 2 linggo na nating iniintay yung ganitong problema. Ito talagang, Diyos me. Kaya nga. Paano gigil? Ganyan, Di ba? Kaya minsan hindi lang dapat yung aso yung tinatali. Charot. Wag naman sana. Bakit hindi na lang kayo? Kasabay kayo doon sa loob ng kulungan. Kung hindi naman kayo responsible pet owners, tinawag pa kayong pet mom, fur mom, tapos biglang Tama. Pero anyway, sa mga gigil na ganyan, may iba pang panggigigilan na bago naman. Ano naman to? Mas nakakagaan naman ito ngayon ng pakiramdam. Dahil, mga ka-MB, ang Nations Girl Group na BINI, going global na sa pagiging parte ng Coachella 2026. Alamin natin yan dito sa Talaga Buzz.
Confirmed na nga mga ka-MB ang Filipino girl group na BINI ay kabilang na sa mga performers para sa world-renowned Music and Arts Festival na Coachella sa California sa susunod na taon. Ang BINI ay binubuo ni na Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena. Nabuo nga itong grupong ito noong 2020 sa ilalim ng Star Hunt Academy at kilala ngayon bilang Nation's Girl Group. Sa loob lamang ng ilang taon, nakapaghakot na sila ng milyon-milyong streams para sa kanilang mga hit songs gaya ng Pantropiko, Lagi at Karera. Malaking bahagi rin sila sa paglakas ng P-pop movement kasabay ng iba pang Pinoy idol groups na umaangat sa global stage. Samantala, ang Coachella Valley Music and Arts Festival ay isa sa pinaka-prestigyosong music festival sa buong mundo. Taon-taon itong ginaganap sa Indio, California at dinadayo ng mahigit 100,000 music fans kada araw. Kilala ang festival sa pag-feature ng biggest names in the industry mula kina Beyonce at Ariana Grande hanggang sa K-pop superstars na Blackpink. Ang pagkakasama ng BINI sa Coachella lineup ay hindi lamang milestone para sa grupo, kundi isang makasaysayang hakbang para sa buong OPM at P-pop scene. Isa itong patunay na ang talentong Pinoy ay kayang makipagsabayan sa global music stage. Abangan natin ang paano nila dadalhin ang P-pop fever sa Coachella 2026. May kabilang dyan na si Justin Bieber, si Karol G, si Anima, si Sabrina Carpenter. Oh, 2 araw yan sila na magpo-perform. Oh, 2 days yung first day at saka yung last day kasi 3 days yung Coachella na yan. Ay, saya. Nakaka-ano naman. Oo, 21 nga eh. Oo, yung 21 nga, di ba, nag-Coachella sila noon. Yeah, lagi ako. Meron din Cat's Eye. Yung Oo, kasama din. Yung ngayon? Oo, ngayon, okay. 2026, di ba sa Cat's Eye, merong isang Pilipina din doon. Si Sofia. Yes, pero first, all-girl group kasi na P-pop. Itong si BINI. Oh, talagang kwanto ngayon ha. Usap-usapan to sa social media. Parang nung kailan lang. Plus, 2 years ago, nakita ko ang BINI dito sa Baguio City. Really? Pinanood ko sila nung nagkaroon sila ng parang mini concert dito sa Maldives. Really? So, nakakatuwa. Ngayon nasa Coachella na sila. Coachella. Oh, alam mo ba kung ano ang Coachella? What is that? Sasakyan ni Ella. Hindi ba yung upuan ni Ella? Huh? Upuan ni Ella. Bakit sasakyan? Ewan ko din. Oo, sabi naman natin. Coach. Coach. Oh. Sports pala si Ella. Pwede pa yun. Pero yung car, bahala ka dyan. Mga ka-MB mula binhi hanggang halaman. Binhi? BINI din. Oh, di ba? Mula binhi hanggang halaman, alamin naman natin ang nauuna sa siklo ng kalikasan. Kasi merong, ano bang nauna? Itlog o manok? Eto naman, binhi o halaman? Alam mo yung binhi? Yung tinatanim. Alam mo yung halaman? Yung tumutubo. Alam mo yung siklo? What's siklo? Psycho. Alamin natin yan sa Fact na Fact. Alin nga bang mas nauna, ang halaman o ang buto? Bagamat parang palaisipan, gaya ng manok at itlog, pero plant version? Ayon sa siyensya, ang sagot dito sa tanong, ang halaman ang nauna. Oo, walang debate. Pure science lang. Bago pa nagkaroon ng mga buto, namumuhay na ang mga pinakaunang halaman sa ating planeta. Bago pa ang mga dinosaurs, ang mundo ay pinamumunuan na ng mga kakaibang halaman. Nagsimula sa karagatan bilang lumot, bago sila lumipat sa lupa 450 million years ago. Bilang alternatibo sa pagpaparami, gumamit ang mga halaman noon ng spores o mga maliliit na selula na kayang kumalat sa hangin o tubig. Ang mga spores na ito, kahit simple, ay naging susi para kumalat ang mga sinaunang halaman sa lupa. Pero may ilang kapansin-pansing kahinaan ang mga spores. Kailangan nilang mabuhay at makapaglakbay ng walang kasamang nutrisyon o pisikal na proteksyon. Sa madaling salita, hindi palaging maaasahan ang mga ito bilang paraan ng reproduksyon. Lalo na sa mga halamang naninirahan sa tuyong kalupaan. Milyong-milyong taon ang lumipas na spores lang ang gamit. Dumating din ang panahon ng kanilang pag-level up. Mga uri ng seed-bearing plants ang mga nagpakita. Ngayon, protektado, may sariling baong nutrisyon,
at kaya maghintay ng tamang panahon bago ito handang mag-sprout. Dahil dito, sumikat ang mga halamang may bulaklak at may bunga at sinimulan ang plant and seed cycle. Sa karamihan ng mga modernong halaman ngayon, ang mga buto ay nakapaloob sa isang prutas o bunga. May mahalagang papel ito sa buhay ng halaman. Ito'y umaakit ng mga hayop upang madala ang mga buto nito palayo sa orihinal na pinanggalingan. Sa ganitong paraan, nakakatulong ang mga hayop sa pagpapalaganap ng mga buto at mas mapapalawak ng halaman ang sariling teritoryo nito upang mas lumago at mabuhay. At ito pa, may mga halaman na walang buto pa rin hanggang ngayon. Tulad ng mga ferns, buhay pa sila at paalala ng sinaunang ganda ng kalikasan. Kaya kapag may nagtanong at ginamit itong philosophical question, pwede ka nang mag-drop ng science bomb. Ang halaman ang nauna bago ang buto. Oh, ayan, alam na natin ha, ang halaman muna bago ang buto. Kasi nga ang buto galing sa saan? Sa prutas. Saan galing ang prutas? Sa halaman. Ang halaman ay namumunga. So ibig sabihin yan, mauuna muna yung mamumunga bago yung buto. Now I know. Parang hindi mo napanood ha. Hindi. Ganun pala. Okay. Pero dun naman sa question na mas nauna ba daw ang manok or ang itlog? According daw sa siyensya, scientific. according to science, ay nauna daw talaga ang itlog. So, unang nag-evolve ang isang single-celled organism into an egg. And Tapos, then, naukupan nga isuna. It yeah. was, in English, what you call like it? parang Naukupan? It was, nakamkamot, anong term yun? yung na-incubate. Incubate ba? It was incubated by the weather na medyo mainit pa init. noon. Tapos tsaka nag-hatch. Pero may iba din naman na paniniwala na syempre, mas nauna pa rin ang manok. Kasi sino ba ang unang na-create, kumbaga? Kasi kung nagawa ang manok, sino nga dagukup? Parang gano'n. Diba? Gets? Oo nga, no? Kaya hanggang ngayon, usap-usapan pa rin kung nauna ba ang itlog o yung dinosaur Oo. na nangitlog. Alam mo, ang dami ng mga matatalino Oo. na hanggang ngayon hindi pa rin napuprove din yun. Ako no? meron akong sariling theory. Anong Kasi tawag doon? The Bayes theory. Biori. Hindi, kasi ang teorya ko, pag nagbabase tayo sa relihiyon, lahat naman ng hayop, Made create by, siya, na buhay na. Hindi mo na kailangang alagaan bago mabuhay. Yun. Yun yung sa akin. Kayo mga ka-MB, ano nga ba ang perspektiba ninyo? Perspektiba. Ang inyong opinion patungkol dito sa mga katanungan natin, nauna ba? Nauna, sinong itlog, nahuli? Sino bang nauna? Teacher nga ba talaga o estudyante? Ala! Oo nga, sumasakit ulo ko! Diba? Sa tingin mo? Siyempre, estudyante. Hindi din. Bakit? Teacher ang nauna kasi yung teacher, nandun na sila sa faculty room. Nahuli lang sila kasi inaantay nilang mapuno muna yung mga estudyante ng classroom nila bago sila pumasok. Ito yung unang sinasabi mo sa iniisip ko. Kaya nawawala Pero sa talaga. classroom minsan, nalilate din sila. Nalulate sila ng 15 minutes. Oo. Kasi nga, nagkaroon ng faculty meeting. Wow. Now I know. Mga teachers, Opo. Hello po sa mga guro po dyan. Mga ka-MB, pinag-uusapan na rin lang naman natin ang mga halaman. Maliit na halaman, malawak na inspirasyon. Ano nga ba ang kasaysayan at ganda ng mga bonsai? Naku, marami akong kilala dito sa opisinang bonsai. Why? Na si Leo E. Just Bakit bonsai? Akala ko... Bakit bonsai? I don't know. I don't get it. Excuse lang po, alis muna ako. Bonsai? I don't get it. Akala, bonsai? Hindi ba si Sir Mar? Kaya grabe ka, wag kang ganyan. Iba sa kanya. Ano? Si Sir, hindi. Nara? Charot. Hindi. Si Sir Mark, ganyan siya. History. Anyway, alamin natin na dito sa Share Mo To. Sa unang tingin, simple lang. Isang maliit na puno. Tahimik, hindi demanding. Pero ang bonsai, hindi lang basta tanim. Isa siyang sining. At sa Japan, isa siyang pilosopiya. Originally, ito ay from China from 1,000 years ago. Pero sa Japan ito lumalim, pinino, minahal, at ginawa nilang paglilinay.
Para sa kanila, ang bonsai ay hindi tungkol sa pagkontrol, kundi sa pag-aalaga, pagtanggap, at pag-unawa. So, how do you actually grow a bonsai? Una, pumili ka ng tamang puno. Madalas, juniper, maple, or pine ito, pero hindi agad-agad yang magiging bonsai. Gamit ang pruning o pagtatanggal ng malalaking sanga, at trimming o pagpuputol ng dahon at maliliit na sanga, pinabawasan mo yung sobra para lumago sa direksyong gusto mo. Samantalang ang wiring naman ay ang pagbalot ng manipis na wire sa mga sanga para ma-shape mo sila ng dahan-dahan. Parang gentle guidance, hindi pilit, pero may direksyon. Araw-araw, kailangan mong i-check ang lupa. Dapat moist, pero hindi basa. Sunlight? Oo, pero wag masyadong matagal, kasi baka masunog ito. At wag masyadong diligan, root rot ang kalaban. Minsan, kailangan din silang i-repot para makalanghap ng bagong lupa at makahinga ang ugat. Ang bawal, wag barabang ang pagputol. Wag mabilisan ang pag-reshape at higit sa lahat, wag apurahin. Bonsai takes years, minsan dekada bago mo makita ang final form niya. At habang ginagawa mo yan, hindi mo lang sila pinapaganda. Ikaw din ang unti-unting hinhubog. Because bonsai is discipline in action. It teaches us consistency, patience, at pagrespeto sa natural pace ng ating buhay. At sa bawat araw na inaalagaan mo siya, natututo kang alagaan ang sarili mo. Tanggalin ang sobra, bigyan ng space ang paligid, at hanapin ang anyo mong totoo, kahit matagal. Bonsai teaches wabi-sabi. Ang ganda ng pagiging natural, imperfect, at totoo. At pati ang espasyo sa paligid ng puno ay mahalaga. Ang tawag naman nila rito ay ma, ang katahimikan sa pagitan ng ingay. Bonsai care is used as a form of horticultural therapy. Studies show it can lower blood pressure and reduce anxiety. Parang sinasabi niya, dahan-dahan lang, isa-isa, araw-araw. Tahimik ang bonsai, pero malalim ang tinuturo. At minsan, ang mga bagay na pinakamaliit, yun yung may pinakamatinding epekto. Bonsai, tahimik, pero malalim. In fairness, tama si Wela doon, disiplina. Oo, yung natututunan mo dito sa bonsai, syempre, respeto. Tama si Wela ng Isabela State University pagdating dyan. Disiplina at respeto. At malalim nga ang natututunan mo sa pagbobonsai. Sana sa paggawa niyan, meron tayong natutunan. Ganon din sa mismong gumawa. Diba? Maganda yan Marami mga akong natutunan. bonsai. Parang, okay, parang mag-wiring. Mahal talaga kasi ang bonsai. Ay, mahal talaga yan. Oo. Oh, Kaya, my gosh. alam, it's the art of bonsaiing. Bonsai pero Oo. mahal po yan. Now I know Mahal kung yan. bakit mahal din talaga. Alam mo, we went to the Watermelon Festival Where? in Bani, Pangasinan last year, and we witnessed a lot of bonsai over there because it was a contest of the best bonsai throughout their place. Bayan? Yeah. And then? Including the municipalities beside Bani, Pangasinan. Pangasinan, what municipality is The that? Anna Anna Bolinu? Bolinu? You call it Bolinu? No, it's Bolinao. Oh, Bolinu. Bolinao. Bolinu. Ay, pero grabe yun. Magaganda. Oo. Kailan ba yung last na nakakita ako? Panagbenga Festival? kahapon. Kahapon lang? Bakit? Oo, nag-camera nga siya eh. Now I know! Nakakagets na po ako! I can join! Nakakaloka. Pero dun sa Panagbenga. Oo, Panagbenga. Ayun yung Oo. marami. Kasi kasama yun sa mga landscape competition na. Yes. Ang gaganda. Alam mo, dati pinangarap ko din. Na? Oo, pinangarap ko din na maging bonsai. Hindi pinangarap ko ang mag-bonsai. Now. Dati, pero although may green thumb naman ako, it's just that there are a lot of things that I want to do kasi when I was younger. I was just like Willow. Wow. Oo, I love to do this, I love to do that. I want to join So, this kind of activity. Yeah, so I'm a jack of all trades inside the heart. Pero Wow. hello kay Willow. Pero grabe. Diba? oo. Ganon, mahilig talaga. Ay, speaking of, Oh. diba, total medyo lutang-lutang ka din. Oh. I-share ko din yung lutang moment ko kanina. Pagkatapos kong maligo, share ko lang, SKL. SKL. Oo. Share mo lang. Pagkatapos kong maligo kanina, mga ka-MB, Miss Angelica,
aba palabas na ako ng CR. Pinatay ko yung ilaw bago ako nakalabas. Sabi ko, uy, brown out. Nagulat ako. Tapos bigla ko na rin, ay, pinatay ko pala. Sabi ko, saka ako lumabas. Uy, grabe naman. O baka naman hindi siya lutang moments. Baka sign of it. Oh. Hindi, lutang. Ganang Oo, nagulat talaga ako. Pinatay ko siyang ganun. Tapos nagulat talaga ako. Ala, brown out. Sabi ko talaga. Inopen mo? Hindi na brown out? Brown out. Ay, pinatay ko pala. Sabi ko. Nakakaloka Anyway, mga naman. ka-MB, umpisa pa lang yan ng feeling at home natin. Ngayong araw ng Wednesday, kalagitnaan naman ng linggo. At syempre, mga balita, hindi naman papahuli yan. Kasi nga, eto naman ang mga balitang hatid ng RNG News maya-maya. Kung saan po, doon po sa bayan po ng Benguet na hopon pansamantalang pong itinigil ang bayan. Tama, bayan ng Isang Benguet. bayan ng Benguet. Oo, isang bayan ng Benguet, pansamantala pong itinigil ang flood control project po dyan. So, Bakit? aalamin natin yan mamaya. Hindi, gusto ko na ngayon. Sa morning balitian at hindi lang po yan. Dahil isa pong 89 years old na lola ang nalunod naman dyan sa bayan po ng Manawag, Pangasinan. 89? Oo. Bakit? At talaga, Anong nangyari sa kanya? Suspecha nila, nahulog ito at nalunod sa ilog. Ay, alakata. Nakakasad naman. At Oo. hindi lang po yan. Kung last time po, pinag-uusapan natin itong junk food ban. Ngayon naman, may maipinasa na pong ordinansa kung saan pinagbabawal na nga itong So, ordinansa na ito? Oo. So, na-check na siya. Pero hindi pa siya totally sa third reading, final reading. Magpa-final reading pa lang meron siya. pa yung mga process. So, aalamin natin lahat ng yan. Mamaya na po yan. Sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Chase your beauty or passion. Have your hair chased, style that makes a statement. Located at the Outlet 1 Assumption Road, Baguio City. You may contact us via 0917-188-6877. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Galaw-galaw, baka ma-stroke. Like, bike, jog, jump, rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Kahit pinggang Pinoy, malami. There you have it. Isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan. Nalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulan ng pitong ito. Sa healthy habits, go na go. Move more. Eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan sa healthy Pilipinas. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan.
Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Ang iniwan nitong pinsala ang pagbulusok Sa aking kinatatayuan ng COMELEC ang bilangan Anong pananalasa ng bagyong Chemical na ginagamit sa pagmimina na makakapagpabuti sa buhay. Ito ang dating tennis court ng Baguio Athletic Board. ng Iglesia na nararanasan. sasakyan dito sa bangin. nang matumba ang poste. ang posibleng pagbuho ng bundok. Mula sa News Center ng Orange Luzon, ito ang Luzon Headlines. September 17, 2025, narito ang mga balitang nakalap ng RNG News. Isang proyekto ng MG Samidan Construction na flood control project ang pansamantalang itinigil sa bayan ng Itogon, Benguet. Kung bakit alamin sa report ni Vanessa Bugto. Tuwing malakas ang ulan, umaapaw raw ang tubig ng Agno River sa Barangay Dalupirip sa Itogon, Benguet. Ayon sa ilang mga residente, bagamat hindi umaabot sa mga kabahayan ng tubig, nalulubog naman daw sa baha ang kanilang mga palayan. Pero mula noong masimula ng proyektong flood control sa kanilang lugar, nabawasan na raw ito. Ada pa di tabang irpiman adi ko. Mabahas sila. Malayos lang piman ijay no. Dito niya panagtutudo. Ado ti no umado di danom ijay pang kwakumati taltalon. Ang proyektong ito taong 2019 pa hiniling ng barangay sa DPWH matapos silang gumawa ng resolution. Hunyo ng 2024 nang simula ng unang phase ng proyekto at dapat noong Enero pa raw ito natapos. Nagkakahalaga ito ng 147 million pesos at ang kontraktor ng proyekto ay ang MG Samidan Construction. Pero ayon sa barangay, nasa 75% na ang natapos rito. Dati nga barangay Dalupirip, ma'am, gamin kat dato yung di catcher barangay in the whole of munisipyo Itogon. Dito yung pinakalas na barangay. Kaya ho sinasabi namin na catcher barangay kasi lahat na magagaling sa taas ay dadaan dito. Kaya, I mean, mga tubig o mga waste ay dito lahat. So, pang flood control po, ma'am, ay wala pa yung mga issue na yan. Naka-resolution na po kami. Para ma-i-defend namin yung along Agno River, mga creeks, para maprotektahan namin yon life and properties talaga. Kaya na-mention ko na documented yan kasi may resolution talaga. Bagamat malapit nang matapos, bigla raw itinigil ang konstruksyon nito. Medyo nag-post pa, nagsardang dati nga road, madamati overall problem natin. Da kami gandang so mati flood control. So nga ang kupay nakita no anya ti ustong more or less length na deta ba. Umaasa naman ang mga residente na matatapos ang proyekto sa lalong madaling panahon. Nang sa gayon, masimulan na ang ikalawang phase ng flood control project na nagkakahalaga naman ng 108 million pesos. Pero maliban sa flood control, mayroon pang hiling ang mga residente. Dito nagtapos ang flood control na ginagawa dito sa Barangay Dalupirip sa Itogon, Benguet. Pero kung makikita natin, hindi lang ito flood control dahil may kasama rin itong kalsada na ayon sa barangay ay may haba na 700 meters na kung tutuusin ay magiging malaking tulong para sa mga residente. Pero ang kanilang kahilingan ay sana mabigyan din o malagyan ng pondo ang paggawa sa tulay na magkokonekta sa komunidad patungo
sa kanilang barangay. May mga flood controls dito along Agno Rivers, purposely dike road. So dual po yun. Itong mga flood control na yan, hindi lang flood control na pavement, kundi kalsada po yan. So pag nakita nyo po yung nandyan, ay yan na po, ginagawa na nila. So sa part namin, kapasalamat po kami ng ating mahal na gobyerno na kasama natin na nakita nila, pansin yan. Kaya yan po, sunod-sunod po yan, hopefully. Tapos meron pa yung sa baba. Kasama po yan, yung tulay na sinasabi natin. In fact, may history po kasi rito for the past administrations. Hindi po nakayanan nila. Ibig ko sabihin, may mga nag-oppose sa tulay dyan. Kaya but hindi kami nawalan ng pag-asa. Binalik namin sa resolution na kung magkakaroon man ng pondo, ay idudugtong natin ng mga plano na flood control. Dike road kasi yan, hindi lang flood control lang yan. Flood control, dike road. Kaya kasabay ng nakatakdang pagtatayo ng ikalawang phase ng flood control projects sa lugar, ang paggawa muli ng barangay ng resolution para sa gagawing tulay sa barangay Dalupirip. Vanessa Bugtong, RNG News. Bangkay na nang mahanap ang isang 89 anyos na babae sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Ang matanda posibleng nalunod matapos mahulog sa ilog. Magbabalita Val Desmaya. Sa pampang ng ilog sa barangay San Ramon sa bayan ng Manawag, Pangasinan na natagpuan ng 89 anyos na si Cristina Alabaso. Ito'y matapos siyang mapaulat na nawawala. Ayon sa kanyang apo, huli niyang nakita ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong September 11. Matapos ang 2 araw na paghahanap, nakita ng isang residente ang kanyang bangkay alas 11:20 na ng umaga noong Sabado, September 13. Nagtulong-tulong ma'am, tapos merong isang lalaki nakapagsabi na may nakitang tsinelas malapit sa ilog. Apo. So, yung tsinelas na yun ma'am, na-identify din po ng kamag-anak na nandun sa matanda yun. Opo. So, nagkaroon ng hinala ma'am na baka nalunod, nakuan sa ilog, ganyan. So, tumawag na ng tulong ng MDRMO. So, nagkandak na ho ng search and rescue operation. Yun ma'am, natagpuan na po na wala ng buhay ma'am, yung matanda. Agad nagsagawa ng retrieval operation ang mga kinatawan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Manawag at ng BFP. Sa inisyal na pagsisiyasat ng PNP, posibleng nadulas at nahulog sa ilog ang biktima kaya ito nalunod at wala namang nakitang foul play sa insidente. Valerie Desmaya, RNG News. Isinusulong ngayon sa Konseho ng Baguio City ang isang ordinansang pagbabawal na pagbebenta ng mga junk food sa loob at paligid ng paaralan. Magbabalita Ron Marana. Tutok lagi si Jonabel sa pag-aaral ng kanyang anak. Maliban sa pagtulong sa mga assignments at aralin ng kanyang anak, tinitiyak din niyang masustansya lagi ang kinakain nito. Kaya naman pagdating sa paghahanda ng baon, lagi itong naglalagay ng prutas at gulay. Maliban sa mas matipid ito, natitiyak din niya ang malusog na pangangatawan ng kanyang anak. Minsan kasi binibigyan ko siya ng packet pero hawak ko naman. Tas binabawnan ko siya ng minsan healthy food, yung fruits, minsan biscuit, ganun. Tsaka pansit, ganun. Kasi minsan kasi meron yung di mo alam na may sakit na pala yung anak mo, UTI, ganun, di ba? Yung sa diabetes, ganun. Kasi kaya iniiwasan ko yung junk food sa anak ko kasi minsan, minsan masakit yung teeth niya, yung tiyan niya, di ba? Dahil dito, suportado niya raw ang panukalang ordinansas na ipagbawal ang pagtitinda ng junk food sa loob at paligid ng mga paaralan. Maganda para yung mga bata umiwas sa mga junk food. Para hindi na sila nasasanay na kumain ng ganun. Kasi ikakasira ng nila yun, yung kidney, ganun, pag makain sila ng maasim, matamis, hindi mo lang diabetes, diba? Pero kung ang mga magulang tulad ni Jonabel ay pabor, iba naman ang pananaw ng maliliit na negosyanteng umaasa sa mga estudyanteng suki gaya ni Erlinda.
malaking epekto sa buhay naming mag-aapo yun, mag-iina. Kasi nga, doon nga namin nakikita yung buhay para sa buhay namin. Kaso nga, kung ipagbawal, ang laking epekto sa pamilya ko, pamilya ng mga tao, yung iba. Mabuti yung mga mayayaman, meron sila. O kami nga na mga maliliit lang na tindahan, tapos kami pang pagbabawalan. Hindi naman yun. Pwede sana, unfair na. Ang panukalang ordinansa na ito ay akda ni Councilor Leandro Yangot Jr. Sakop daw ng isinsulong na ordinansa ang mga hindi masustansyang pagkain at inumin tulad ng candy, cakes, chips, instant noodles, ice cream, soft drinks, powdered juice at deep-fried street foods. Ang mga ito raw kasi ay mataas sa sodium, fats o trans fats. Well, naisip po natin ito dahil sa paglipas ng panahon, may mga pag-aaral na ginawa at nalaman po na isa sa 10 ng mga kabataan, 1 out of 10 children, and at 4 sa 10 or 4 out of 10 adults ay obese or hindi sang-ayon sa tamang kalusugan ng kanilang sitwasyon. Sa ganitong paraan daw maitataguyod ang mas malusog na pangangatawan ng mga mag-aaral. Saklaw daw nito ang lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod. Kasama rin dito ang mga establishmento at vendors na nagbebenta ng mga nasabing uri ng pagkain sa loob ng 100 metro mula sa paaralan. Kung magkataong maging ordinansa ito, ang Baguio City Task Force for Children's Health and Nutrition ang mangunguna sa pagpapatupad nito. At ang the best na magpili or mag-screen yan ay yung tinatawag na yung magiging Baguio City Task Force for Children's Health and Nutrition. Dahil kasama dyan, ang ang lead agency dito ay ang Baguio City Nutrition Committee na pinungunahan ng ating mayor at ang Health Services Office o yung Baguio Health Department. Tapos yung Nutrition Division ng Health Services Office, Social Welfare Office, Public Order and Safety Division ng PRSD, Licensing Division, City Schools Division, and then yun pong tagapangasiwa ng Committee on Market, Trade and Commerce ng Sangguniang Panlungsod. At yung Liga ng Barangay at Liga ng mga Kabataan. Ang mga lalabag sa ordinansa ay maaaring pagmultahin ng 1,000 sa first offense, 2,000 sa second offense, at 5,000 pisong multa at pagbawi sa business permit sa third offense. Naaprubahan na po ito ang first reading. Ito ay nadala na po sa Committee on Health, at dyan sa Committee on Health, ipoproseso ito, then babalik yan for second reading and for publication. Pagkatapos po niyan, magkakaroon ng public consultation para po ipaalam sa madlang people, paalam sa taong bayan na mayroong ganitong inilathala na ordinansa at bibigyan ng pagkakataon ang taong bayan na magbigay ng kanilang mga kaisipan, kanilang mga suggestions, kanilang mga niloloob tungkol sa proposal na ito. Ron Maranan, RNG News. At yan ang mga balitang nakalap ng RNG News. Abangan naman mamayang alas 5:45 ang maiinit at nagbabagang mga balitang hatid ng Luzon Headlines. Muli ako si Angel Arquero para sa Morning Balitaan. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Magandang umaga sa ating lahat. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home, powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway, in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf Tusawa. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Hongtao Dashcam Supplier, located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Hongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan.
Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Bases Conversion and Development Authority, a prime mover of national development. We transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng 2.188 Cafe, located at Ridgewood Hotel Mabuhay Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At ng Brizzle Ridge Cafe, located at Brizzle Ridge Residences Condominiums, Pacdal via Ambuclaw Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo silang i-contact sa 0906-058-4232. Seven Healthy Habits para sa Healthy Pilipinas. Sa iba'y handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Dumit na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan ay Healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas ang bawat Pilipino sa mundo. Sa ulado ng pitong ito, sa Healthy Habits ko na to. Para sa Healthy Pilipinas. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Grabe, no? Pinag-uusapan natin. Off-cam. Nakakapawis. Nakakapagod. Nakakawindang. Nakakawindang nga din naman talaga. Tsaka na natin pag-usapan mga ka-MB. Abangan nyo na lang yung podcast natin. Podcast natin. Kasama Malay po. ninyo, dun talaga magsilabasan lahat. At saka andun po kasi ang special guest po doon, si Sir Mar. Alam niya lahat ng pag-uusapan natin eh. Basta, basta pag sa kanya na, lahat yan ng era. Nandun siya. Oo, yung... Oo, no, sir. Tama ba? Hala, grabe ka naman. Nanuro na Ginaganyan siya, mo siya. Hala. Siya po kasi talaga yung nagtuturo sa akin ng ganyan. Chika-chika. Mga ka-MB, yun nga, pinagpapawisan din tayo kahit na umuulan pa rin. Pero may mga tao na hindi pinagpapawisan o walang pawis at all. Tamad yan. Charot. Hindi. Malay ko ba? Hindi ka naman Hindi. Kapag pawis kasi yung nawawala, ang katotohanan sa likod ng anhydrosis kasi yung tawag doon. Anhydrosis. Oo. Yan yung kapinsan ni Anne Hathaway. Si anhydrosis. Alamin natin yan dito sa Katawonder. Hay, sa wakas makakapagpahinga. Pahinga? Bakit walang pawis? Kasi 'di ba, kanina pa ako nagkikilos dito sa bahay. Nakapagwalis na ako, nakapagpunas ng bintana, nagugas ng plato. Pero bakit walang pawis? Hala, okay pa kaya ako? Swerte nga ba ang mga taong hindi pinagpapawisan? Mainit,
Pawis dito, pawis doon. Normal lang yan, right? Pero paano kung hindi ka pinagpapawisan? Meet anhydrosis. Isang kondisyon kung saan hindi ka o kulang ang pagpapawis ng katawan mo. Yes, kahit super duper ultra mega init na. Normally, ang katawan natin ay nagpapawis para magpalamig. Pero sa anhydrosis, may sira o bara sa sweat glands kaya hindi gumagana ng maayos. Anhydrosis can be caused by several factors. Skin conditions like burns or infections, nerve problems, certain medications, genetic disorders, and severe dehydration. Minsan anon pa din ang dahilan bakit nagkakaroon ng anhydrosis. Idiopathic ang tawag nila sa ganon. Ang anhydrosis ay pwedeng partial lang. Isang part ng katawan mo lang ang hindi nagpapawis. Or pwedeng generalize. As in, halos buong katawan, zero pawis. At pag generalize, naku, delikado yan. Kapag walang pawis, ibig sabihin, walang cooling system. Pwedeng magresulta sa heat exhaustion o heat stroke. At kung hindi maaagapan, patay, life-threatening yan. May mga test ang mga doktor tulad ng sweat test o skin biopsy para malaman kung gaano ka-effective ang pagpapawis mo. Minsan, ang hindi pagpapawis ay hindi swerte kundi silent danger. Pero kung maaagapan, mapag-iingat naman at mapapanatiling ligtas ang katawan. Rare man ang anhydrosis pero dapat pa rin seryosohin dahil hindi lahat ng tuyong balat ay ligtas. Anhydrosis. So ngayon po nalaman natin na hindi talaga siya pinsan ni Anne Hathaway. Kundi ano siya ni Ann Curtis. Sige. Pinagpapawisan ako. Buti na lang wala akong anhydrosis. Diba? Nakakatuwang malaman natin yung mga ganito kasi may mga ibang tao na hindi pinapansin yung mga ganitong klaseng simptomas na meron na palang nangyayaring mali sa katawan nila. So once na napansin natin na hindi na lumalabas yung pawis natin for a very long time, then we have to go to a professional. Ba't nandyan ka sa gilid? Like? Bakit ka pumunta sa... Nandito na ako! Umi-exit na po ako! Sabi ko, bakit? Hindi, pero ano naman okay siya. pa naman. Ikaw ba? Pawisin ka ba, Miss Bea? Yes, pawisin ako lalo na kapag... ngayon, actually, nakakapawis nung ginagawa nating outfitan natin today. Ewan ko ba sinong nag-decide na ganito ang outfit? Yeah, pero very tag-ulan. Diba? Look at us. Oo, Hello. para tayong taga... Saan tayo? South Korea. Yeah. Taga South Korea, taga England. London. Yeah. London. How are you? Are you not feeling hot with your outfit today? I'm good there. Wow. You good? Mama. You like it? I like it. I like it much. Me too. I'm going to downtown. Where are you going there? I'm going to go up again at the uptown. So weird. Diba? Mainit nga, pero mas mainit naman kapag, or mas pagpapawisan ka kapag yung trabaho mo talaga, it requires more effort physically. Right? At ngayon naman, may makikilala naman tayong trabaho sa tumpok, pero pangarap sa buntok. Aba, ang mundo ng junk shop worker, dito sa jump shot worker. Jump shot worker. Dito sa Oh My Job. Mula sa mga bakal, bote, plastik at papel, ang basura ng iba ay pinagkakakitaan nila. Kaya tara na, alamin natin kung anong klaseng trabaho ang meron dito. Akala nyo basura lang? Sa junk shop, yan ang jackpot. Dahil dito, may pera sa basura. Sa pag-umpisa pa lang ng araw, bago pa mapuno ng mga sako at kalakal ng pwesto, abala na agad ang mga manggagawa sa junk shop na ito. Sila ang mga kamay na nag-aayos, nagtitimbang at nagkakalkula ng kita mula sa mga bagay na minsan ay tinapon na at wala ng halaga para sa iba. Kilalanin naman natin si Kuya Mike na mahigit 14 na taon na sa larangan ng trabahong ito. Tagal na ako dito, pabalik-balik na lang. 2011.
mga nagbababa ng mga nagbebenta. Marami kang nakakalaw mo. Ganyan. Sa tagal niya na sa ganitong trabaho, may mga dapat daw na isabuhay kung papasok ka rito. Gaya ng Pagkikisama. Mabait. Bukod sa pagbubuhat at pagtitimbang, parte rin ng trabaho ang pakikitungo sa iba't ibang klase ng tao. May suki, may bagong customer, at syempre, may pagkakataong ding may reklamo. Pero lahat yan, bahagi lang ng araw-araw. Si Ate Jane naman, ang may-ari ng junk shop na ito, ay naniniwalang hindi naman kailangan ng mataas na pamantayan para pasukin ang trabahong ito. Yung mga nagtatrabaho, basta masipag lang, tsaka malakas ang katawan. Madali namang matutuhan yung mga ginagawa sa junk shop. Tsaka dapat malaki ang pwesto. Sino mo sa akin, kapot. Konti-konti ng pwesto kaya laging mahalay. Sa likod ng mga bawat kalakal na ito ay may mga kamay na walang sawang kumikilos. Mga taong araw-araw ay bumabangon ng maaga, hindi lang para kumita, kundi parang masigurong may maihahain sa hapag ng kanilang mga pamilya. Sa bawat butil ng pawis na tumutulo, may kasamang pangarap. Pangarap ng mas magandang buhay, pangarap ng mas malinis na kapaligiran. Sa mata ng iba, ito'y simpleng junk shop lamang, pero para sa mga tulad nila, ito ang haligi ng kabuhayan. Sa bawat bilang at kilo ng mga kalakal at basura na para sa iba, ay katumbas naman ng kabuhayan na ipapakain sa kani-kanilang mga pamilya. Kabuhayang hindi pansarili lamang kundi para sa pamilya, kinabukasan at kalikasan. Kung bigat lang din ang usapan, isa ang junk shop sa matimbang. Muli, ako si Joel Egonia at Heavenly Kelsey Mandap. Ito ang Oh My Jam. Hanggang sa muli. Diba? Hanggang sa mul. Hanggang sa mul. Ano kaya yon? A. Multo. B. Muta. C. Muta. D. All of the above. Hanggang sa B. Muli. Akala ko muta. Sabi nga, di ba ipagbabawal na yan sa Baguio? Lalo na sa malapit sa mga schools? Junk food yun. Hindi. Sinalo ko lang yung... Sinalo lang yung joke. Pero, grabe naman ito. Sige nga, meron kang entry. Wala din. Pero napakaganda din no, na nalalaman natin yung mga trabahong ganito na akala natin parang ganun-ganun lang siya, na hindi siya nako-consider as trabaho. Pero para sa kanila, trabaho talaga siya kasi nga nakakapagbigay na ito ng tulong sa pamilya at pang-araw-araw nilang kinakain at kung panggastos, akala diba? nila parang pumupunta lang sa basurahan, nag-ikot-ikot lang sa bahay para lang makakuha ng mga bote, yero, kung ano-ano man dyan. Pero may kwento pa po doon sa ginagawa nila. Usually kasi ang society, ang nakikita lang natin na trabaho, opisina. Yung igrinadwar mo. Yung grinadwar mo, yun ang trabaho. Pero marami pa pong iba, yung mga low-key na jobs na dapat kilalanin natin. And we also appreciate. Kasi imagine if wala yung mga junk shop workers. Saan mapupunta yung mga junk? Mga kalakal ninyo, diba? Yung mga... Sayang. Tsaka malaking pera po yan. Kapag naipon-ipon, tas ikinilo, pambili na po nila yan ng kanilang kakainin. Yes. Gumawa nga ako dyan. Mag-apply ka, ha? Ikaw yung taga-pukpok, yung ganito. Paano yung pukpok? Ganun. Grabe yung ano niya. Parang hindi man lang natapingan yung lata. Ayan, maraming salamat. Ako, abang-abangan pa rin natin ang mga susunod nating ipapakilalang mga trabaho sa Oh My Job. Samantala mga ka-MB, dahil nagbabalitaktakan na rin naman na tayo ngayon. Alamin nga natin, anong tanong natin for today? Bigla ako nakita sumasagot. Reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions and insinuations made by the host or guest do not reflect those of the show, the management, and the network. And the question for today, mas practical pa rin ba ang kumuha ng college degree o sapat na ang skills at vocational courses na in demand sa panahon ngayon?
Alam mo, katulad ng sinasabi ko kanina, di ba? Ang ine-expect lang natin na trabaho, yung kapag na-graduate mo o tinapos mo sa college. Pero mas practical pa rin ba ito? O mag-vocational ka na lang para magkaroon ng trabaho? Para sa akin kasi syempre hindi naman kami mayaman. Oo. Iba talaga kapag ang isang bata, isang tao, nakapagtapos ng kolehiyo, ng pag-aaral. Iba talaga, mas maraming opportunity ang mag-o-open sa kanya. Ikaw kasi talagang nasa reality na yon na kapag graduate ka, kunwari dalawa kayo na nag-apply sa opisina. Ito high school graduate lang. And ikaw college. Sa tingin mo, yun ang kukunin? Hindi Ang kukunin nila yung merong diploma totoo, ng nasa kolehiyo. reality na yan. Kaya iba pa rin talaga kapag ang isang tao nakapagtapos siya kasi, promise. Oo, sa Pilipinas. Oo, kasi may iba na pag vocational kasi, yun yung skill na kailangan sa isang kumpanya. Alam nga naman, nakagraduate kang Ilocano ako, nanggigigil kasi ako eh. Diba? Nakagraduate ka ng college. O tapos ang kailangan, yung mag-welding ka. Anong pipiliin mo? Yung hindi nakagraduate na marunong mag-welding at maraming experience? O yung nakagraduate na hindi marunong mag-welding? Diba mga ganon? Kasi sa ibang bansa, specifically sa Thailand, I met someone na manager ng hotel. Pero high school graduate lang. See? Bakit dito hindi nangyayari yun? Diba kaya may K-12 tayo? Kasi after sana ng 12th year, pwede ka na mag-apply. Unfortunately, diba, may mga kumpanya na ang sabi, kailangan nila college graduate. Kaka-graduate pa lang, we welcome college graduate with 2 years experience. Pupunta ako. Nagbigay ako ng application ko. Kaka-graduate ko lang po. Nasaan yung 2 years experience mo? Kaka-graduate nga po. At sinabi niyong requirement, open sa college graduate. Paano kaya nahihirapan ng mga Pilipino na pumasok sa mga kumpanya dahil dyan? At saka minsan ang problema rin talaga kakulangan ng mga trabaho dito sa Philippines. Kaya madami! Arte lang. Hindi, kulang pa rin. Madami arte talaga na kumuha. Para sa mga mga kakakilala ko, lahat na cum laude and everything, CSC, meron ng lahat-lahat. Pero yun nga lang, ang konti kasi ng door na nag-o-open ng opportunity, especially dito sa ating bansa. Kasi nakakandado lahat. Oo, kasi iba po yung requirement. Hindi, iba yung requirements ng iba. Kasi siya, mataas masyado. Yung requirements kasi. Buti sana kung mataas rin ang sweldo. Yeah, you just took out the words from my own mouth. Okay, paano? Charot. Tang pala. Di ba, totoo din? Di ba, ang taas-taas ng requirements? Pero maraming nagbubukas. Yun nga lang, maraming mapili. Pero yun din kasi marami na rin mga na-e-employ ngayon na hindi na nagtatagal. So kailangan, bilang isang kumpanya, kailangan mo rin tignan yun. Diba? Kaya tinitignan nila siguro yung experience para makita nila na, 3 years siya nagstay dito, 4 years siya, pwede siya magtagal sa kumpanya natin. So, tignan mo, mas marami tuloy ang pumupunta ng abroad kasi kahit dito, yun nga, mataas ang standard, tapos ang liit-liit naman ng sahod, edi syempre mas pipiliin na nila kasi hindi naman lahat ng tao mayaman, kayang i-provide ang lahat. Yung pinaka-praktikalan na solusyon, yun yung pipiliin nila. Ipalo mo yan. Diba? May pamilya ka, tas ang sahod mo 10,000 lang kada buwan. Mahirap talaga. Hindi mo siya pwedeng ipilit. Totoo. Ano yung babayaran mo dyan? Meron kang pang-upa. 3,500. Sabihin mo na. 10,000 yung sahod ha. 3,500. Pero kulang na yan. Minsan 4,000 na. Wala na pong 4,000 na. Hindi, kunwari na lang. Sige, wag na nga lang. Wag na natin ikunwari. Gigigil ako. Sige, wala mapupunta niyan 10K mo. Totoo. Tapos ang mahal pa ng mga bilihin. Pataas ang presyo. So, ano naman, kamusta naman ang mga trabahador? Kamusta naman yung mga naghahanap para sa kanilang mga pamilya? Kamusta naman yung mga hindi pa nakagraduate, iniisip na nila kung saan sila magtatrabaho. Diba? We should open doors we should open opportunities for everyone, for our fellow Filipinos. Graduate man yan o hindi, kasi dapat nga yung mga nag-open opportunity, sila pa yung bibigay ng oportunidad para mahulma pa
yung mga skills and talents graduate man o hindi. Exactly. Gigil ako sa Ang inyo. gigil talaga siya. Oo. Pero yun lang naman yung sa amin. Kayo amin ba lang, mga ka-MB, ano sa tingin nyo, yung mga opinion nyo patungkol dito sa katanungan natin sa Balitaktakan? Balikan lamang po itong ating katanungan sa ating Facebook page, Morning Balitaktakan. At while you're at it, bakit hindi mo na rin i-follow ang iba pa natin mga social media ng Regional News Group RNG Luzon sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, sa X, at sa YouTube. And of course, sa mga naka-social media po dyan, mapapanood nyo rin po kami kapag kayo nasa Channel 10, ay kapag kayo naka-Mountain View Satellite, nasa Channel 10 lang po kami. At kapag hindi nyo naman po nahanap ang mga pagmumuka, i-riskan nyo lang po ang mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon Channel. At abangan din ang pinalakas na signal ng RNG Luzon para lahat tayo ay masaya, inspired, at syempre, ganado sa umaga. Diba? Ganito ba naman yung makita mo, mabibwisit ka talaga. May babatiin ako, nakalimutan ko. Paabot nga. Ayan, perfect. Ay! Pinarampa lang talaga kita kasi gusto ko makita nila kung paano ka mag-outfit today. Hindi kasi malamig ngayon. Wag lang umaraw. Wag lang. Umaraw! Uy, umaraw naman! Yan, Grabe ka naman. Wag kang ganyan. Ayoko ng mga rainy seasons talaga. Kasi? It's wet. At saka ang hirap magpatuyo ng paa. Laging basa. Wipe it. Wipe it. Sabi ko nga kanina, hindi lahat may sasakyan. Sorry! Kaya dapat yung mga alaga ninyo, ayusin nyo. Itali nyo sa bewang nyo, charot. Anyway, mga ka-MB, yan nga po ang ating Feel at Home na araw ng Wednesday. At syempre, pasalamatan naman natin ang ating mga partners. Pongtao Dashcam Supplier located at Longlong La Trinidad, Benguet, Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong mga cars. Yan. Homebound Furniture Plaza, Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture field jobs accredited. Free ocular inspection, free assembly at may minimal delivery charge. Homebound Furniture Plaza is on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. And Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. Nariyan din ang Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Converge. And Basis Conversion and Development Authority, a prime mover of national development, we transform former military bases and properties into premier centers of economic growth. Economic growth. Okay, go! At 2.28 Cafe, located at Ridgewood Hotel, Mabuhay. Accommodation at 17 Julian Felipe Street, Barangay Luwalhati, Baguio City. At Bristol Ridge Cafe, located at Bristol Ridge Residences Condominiums, Pacdal Valle, Ambukla Road, open from 7 a.m. to 6 p.m. Maaari niyo po silang i-contact sa 0906-058-4232. Nakuha mo na yan. Skin Lace, providing standard patient care and management. Equipped with up-to-date aesthetic treatments and FDA-approved laser machines in the aesthetic industry. Conducting a thorough skin analysis using the skin imaging technique for a clear recommendation that is specifically designed for your skin condition to get a better result. Skin Lace, crafting timeless beauty. Chase, your beauty, our passion. Have your hair chased. Style that makes a statement. Located at the Outlet 1, Assumption Road, Baguio City. You may contact them via 0917-188-6877. Maraming salamat sa ating mga nagbubutihang mga partners. At syempre, happy birthday naman kay Marco Dispo Cañas. Egg! Yes, kanta natin siya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Marco. Happy birthday po, Sir Marco. Sino? Nagbo-birthday din ngayon ang isa sa pinakapoging empleyado ng RNG. Oo, si Billy Adiwang. Billy Adiwang! Happy birthday po! Pa-Shanghai na po kayo! Pati yung mother niya! Ay, pati mother ni Billy. Grabe ikaw.
Oo, happy birthday. Happy birthday din kay mother ni Ma'am Ren de Guzman. Si Mami de Guzman. Mami Melinda de Guzman. Happy birthday po, Mami. Namiss ko to. Mabait lang si Mami Melinda. Sabi niya nung pumunta ako sa bahay nila, sana bumalik daw ako. Ano nangyari? Kasi pagluluto nila ako talaga. At tapos bibilihin daw nila yung buong barangay para pagdating ako, walang tao doon. Ay, hindi. Pero happy birthday po, Mami Mami. Melinda. Hoping for good health and more blessings to come. And prosperity in life. Yan. At sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa online man yan o sa inyong mga telebisyon, isang magandang umaga po sa inyong lahat at naniniwala tayo sa kasabihan na kapag maganda kayo, ano na lang kami? Bragging! Bragging! Di na nakakahiya! Ang gigigil ako. Bakal lang. Kaya, anyway, mga ka-MD, kasama nyo naman ang nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ang nag-iisang Baby Girl ng RNG, Miss Angel Arquette. Ilang araw na nga lang ba bago magpasko? Alamin natin yan. Uy! Ba't may tumakbo? May tumakbo. 99 days na lang! Mga ka-MB, Pasko na! Nasaan na siya? Nasaan na siya? Nawawala na siya. Tinakbuhan tayo, nakakaasar. Ayan! 99 days na nga lang, mga ka-MBI. Pasko na. Nako, excited na nga tayong lahat dyan. Pero, bago tayo mapunta sa araw ng Pasko, enjoyin pa rin natin ang Morning Balitaktakan. Dahil dito, masaya, kuwela, informative at inspirational. Magkita-kita tayo muli dito pa rin yan sa Morning Balitaktakan. Mayak niya. Members KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.